Magandang araw sa ating lahat, sa Visayas Mindanao at sa ating mga kababayan sa abroad. Kumusta kayo lahat? Welcome po kayo ulit sa mga ating channel. Sa mga viewers natin din pa na pag-subscribe, subscribe na tayo at like na rin sa ating mga videos. Sa ganun paraan lang pag may mga bagong upload tayo, ma-update tayo. Magbigay natin ng reaction dito tungkol sa hearing ng mini trial ni BP Sara. So, bigyan natin ng opinion at reaction na rin itong pamuno ng AMLAC. Dito naman sa nilabas na datos ng AMLAC is 6.7 billion mahigit yung transaction na pumasok ni BP Sara nilang mag-asawa sa taong 2005 hanggang 2025. Kung tutusin nga sana, naging Vice President si BP Sara is 2022 hanggang ngayon. So yun ang sanang pinagbasihan. Ganun pa man, kinuwinta nila lahat mula 2005. So sa 6.7 billion naman, tingin naman is tama yung datos na yun. Ang mali na nga naman dito ng AMLAC kasi puro lang cash out yung puro lang cash in man yung binigay ng datos. Wala naman yung cash out. So halimbawa, kagaya ng mag-asawa Mans Carpio at saka BP Sara, negosyante at saka parehong lawyer, alam naman din natin may law firm sila. Halimbawa, yung law firm nila, meron silang kaso na inisikaso. Bawa lang, 100 million. May panalo nila yun, so may 10% sila. So, yung 100 million ngayon, papasok lahat doon sa account nila yun. Mga ilang days ilabas din ulit kasi ibabayad naman doon sa katransaksyon nila. So, ang matitira lang sa mag-asawa is 10 million. Bawasan pa ng mga expenses. So, yun talaga ang papasok ng sasali nila. Pangalawa, halimbawa, dahil negosyante sila. Sa halimbawa lang, may binili silang commercial building. Nabili nila 200 million. Ang kontrata nila is bayaran after 5 months. Tapos bininta nila uli ito, nabinta sa loob ng 3 months. So pumasok sa kanila yon, sa account nila yung halaga na yon. Halimbawa, 200 million, patungan nila ng 20 million. So 220 million. After 5 months, ilabas na naman nila yon. So magkano nang matitira doon sa mag-asawa is 20 million, less expenses. So, dapat sana may breakdown naman. Ang nangyayari kasi dito, puro lang cash in, walang cash out. Ang alawa dito, alam mo, 3 account nila. So, sa 3 account nila, walang pundo yung, kailangan na punduhan yung isang account. So, kukuha sa isang account, ilipat naman nila. So, ano rin yun? Transaction yun, pumapasok din yun. Kung sumahin mo talaga sa 20 years, kung negosyante ka, at saka may law firm ka, yung 6.7 million, maliit pa yun. Kung malaking negosyante ka. Ang problema lang kasi dito, hindi binibigay ang breakdown. Ang problema nito, hindi niya binigay ang breakdown. Tapos binigyan nila yung datos. So, lumalabas dito na talagang sirain lang talaga nila si BP Sara. Palabas dito, pagdating sa Senado, hindi makakapasa ito. So, makapasa man o hindi, importante na sira na yung tao. So, ito yung malaking kamalian. So, pangalawa naman dito, yung sa mga witness nila. Yung una, si Madriaga, hindi na pinabalik ngayon. Dahil siguro, mga basura yung dinadala mo sa Kongreso. Pangalawa naman dito ngayon, dito si Antonio Trillanes. Pumasok na naman sa eksena. Alalahanin naman natin to, itong tao na to, ito yung handler ng mga kasinungalingan ng nagdaang administrasyon. So, dito naman, kung tama naman yung akusasyon niya, panindigan niya. Pero ang katanungan natin sa kanya, kung tama, kung yung datos niya tungkol sa mga account ni BP Sara, kung tatanungin natin siya, saan niya galing ang kanyang mga datos? Sabihin mo niya, may source siya. So, saan naman galing ng kanyang source yung mga datos na yon? Kailangan na siguro ito, mahimasok na yung taga-bangko naman na lalo kung na-involve dito. Kasi una-una, kung sabihin ng source nila na taga-bangko ang pinanggalingan naman, so, sila mismo ang lumalabag doon sa bank secrecy law. So, delikado pag ganito kasi sila mismo yung nagpapatupad tapos basta-basta nang ibigay. Hindi natin sinasabi na galing talaga sa bangko to kasi pwede naman magawa-gawa ng mga dokumento para lang masira ang tao. So, dapat ito, imbestigahan dito ng maayos. Para dito naman, natin dito, masasabi tungkol sa hearing, kayo rin mismo sa Kongreso ang gumawa ng paraan na hindi magtagumpay yung yung impeachment. Unang-una,
napakaraming mga pinagsalansan yun na hindi naman kayang patunayan pag nasa Senado na. Dito, pasalamat din tayo dito sa Korte Suprema dahil hindi pa sila naglabas ng desisyon doon sa petisyon ni Bibi Sara naman para ipahinto ang hearing. So tama lang ito, siyempre, para maglabas ang Kongreso ng mga kasinungalingan at doon na rin sila maglabas bandang uli. Dito, lalabas yung katotohanan. Napakaganda nga sana itong kasipagan nila maghanap ng mga ebidensya. Kung ginawa sana ito, kung paano masinso ang ating bayan, napakaganda sana. Kaya lang, ang pinagagawa nila, puro lang sa impeachment. Parang ganun pa naman, lalabas din ang katotohanan. Sa atin naman, isa opinion lang at reaction bilang simpleng mamayan. Maraming salamat, buhay po tayong lahat. God bless.